tumingala at mabuhay, lakas ng loob sa gitna ng serbisyo at sama-samang paglalakbay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, March 24, 2026, ng ikalimang linggo ng Kwaresma. Sa buhay sundalo o serbisyo, dahil sa mahabang duty, delikadong sitwasyon, responsibilidad sa kapwa at pamilya, mga problemang hindi agad na susolusyonan, hindi maiwasan ang pagod, stress at pressure. At minsan, tulad ng mga Israelita sa unang pagbasa, napapagod tayo at nagrireklamo. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, chapter 21, verses 4 to 9, ang mga Israelita ay nawalan ng pasensya at nagreklamo. Pero nang sila ay maghirap, humingi sila ng tulong. Hindi agad inalis ng Diyos ang problema. Sa halip, sinabi niya, ang sino mang tumingin ay mabubuhay. Para sa atin, ito ang ibig sabihin. Hindi laging mawawala agad ang problema. Pero may lakas na ibinibigay ang Diyos kung tayo ay tumitingin sa Kanya. Sa serbisyo, hindi mawawala ang hirap. Pero pwedeng lumakas ang loob. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 21 to 30, sinabi ni Jesus, kapag itinaas ninyo ang anak ng tao, ito ay tumutukoy sa kanyang pagkakapako sa krus. Ibig sabihin, ang krus, ang simbolo ng hirap, ay siya ring pinagmumulan ng lakas at kaligtasan. Sa buhay ninyo, ang hirap ng duty, ang sakripisyo para sa bayan, ang pagod at lungkot, hindi sayang. Kung iaalay sa Diyos, nagiging daan ito ng lakas, kahulugan at pag-asa. Kaya kapag nahihirapan ka, nakatingin ka ba sa problema o nakatingin ka sa Diyos? Kapag problema lang ang tinitingnan, lumalala ang stress, bumibigat ang pakiramdam, nawawala ang pag-asa. Pero kapag ang Diyos ang tinitingnan, lumalakas ang loob, nagkakaroon ng direksyon, bumabalik ang pag-asa. Ang spiritual resilience ay ito, marunong tumingala kahit mabigat ang dinadala. Mayroon pang isang mahalagang aral sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, nagdusa ang mga tao dahil nagkanya-kanya sila. Pero nang humingi sila ng tulong, doon nagsimula ang paggaling. Sa ating hanay, huwag hayaang may nag-iisang lumalaban. Huwag pabayaan ang kapwa na tahimik na nahihirapan. Matutong makinig, umunawa at umalalay. Dahil ang tunay na lakas ng isang unit o opisina ay sa pagkakaisa at malasakit. Lumalakas ang ating mental health kapag alam nating may kasama ako, may nagmamalasakit sa akin, hindi ako nag-iisa. Kaya ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang bagay. Una, bawasan ang reklamo at palakasin ang tiwala sa Diyos. Hindi ka nag-iisa sa laban. Pangalawa, tumingala araw-araw sa panalangin kahit sandali lang. Humugot ng lakas sa Diyos. Pangatlo, magdamayan. Ikaw rin ang maging lakas ng iba. Huwag mag-iwanan. Hindi mawawala ang hirap sa buhay. Pero hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Kaya sa gitna ng duty, stress o pagod, tumingala ka, magtiwala ka, at maglakad kasama ang kapwa. Dahil sa Diyos at sa pagkakaisa, lalakas ang loob at magpapatuloy ang laban. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa gitna ng pagod at pinagdaraanan ng aming mga sundalo at lahat na nasa serbisyo, turuan mo silang
silang tumingala sa iyo. Palakasin mo ang kanilang isip at puso. Tulungan mo silang magdamayan at hindi mag-iwanan. Ikaw ang kanilang lakas sa bawat araw ng kanilang serbisyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.